Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan sapagkat sa nakalipas na ilang buwan, bago pa man sumabog ang issue sa flood control, madalas na akong nakikipag-usap at nakikinig sa mga hinaing ng ating mga kababayang overseas Filipinos ukol sa transparency, accountability, peace, at security. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos was approved under his watch. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isang tabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Shukran. Alright mga kababayan, so ito po yung naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ngayong araw, no? Dito nga po sa nangyayaring malawakang protesta po na inilunsad po ng ating mga kapatirang Iglesia ni Cristo dito nga po sa Maynila, no? Sa Quirino Grandstand sa Luneta. At kagabi nga po ay galing po tayo dyan at nasaksihan po talaga natin yung pagdagsa ng ating mga kababayang miyembro ng INC. At bukod dyan may iba't ibang ano din tayo dyan, organisasyong na mataan, no, na talagang sumusuporta po dito po sa mga Duterte, at sila po ay nagkaroon din po ng ibang programa, no, sa ibang lugar dito sa lungsod ng Maynila, at yung iba naman po ay nagtungo po sa EDSA upang manawagan po na pababain na itong ating Pangulong Marcos, no, dahil nga po dito sa kawalan ng hustisya hanggang sa ngayon dito nga po sa nangyaring malawakang pagnanakaw sa kaban po ng bayan. So kung i-analyze nyo mga kababayan itong mga nagiging pahayag ni VP Sara Duterte ay talagang kabahagi po siya, no? Kumbaga yung puso niya po talaga ay nasa mga tao din na galit sa nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pala siya ay tumiwalag, no, sa pakikipag-alyansa dito sa Marcos ay dahil sa nakita niya pong hindi transparent at itong ginagawang malawakang panggagago dito po sa pondo ng ating bansa. So hindi niya naatim yung kasugapaan o yung kasamaan nitong administrasyon na to, kaya hindi niya na po minabuti na magpatuloy pang makipag-alyansa dito sa mga taong ito, at siya po talaga ay tumalikod dito sa administrasyon, no, dahil hindi niya po talaga kakayanin ng kanyang konsensya yung ginagawa, no, lalo na nung mga nakaraan na in-expose niya na dalawang tao ang may hawak daw na budget, si Saldico at ang House Speaker na si Martin Romualdez, na ngayon na si Saldico ay nagsalita at pinatunayan niya yung mga naging paratang ni VP Sara noon, no, at talaga naman nagkaroon din to ng mas maingay na diskusyon buhat ng lumabas itong witness na si Orly Gutesa, no, na itong si Saldico ay pinatotohanan din yung mga sinabi nito ni Orly Gutesa. Samantala mga kababayan, kahit na marami na pong whistleblower or may mga state witness na dapat na pakinggan, ay parang patuloy pa rin po na inililihis, no, yung
tutumbukin na kung sino yung talagang mga nasa likod nitong maanomalyang paggamit po ng pondo ng ating bansa. Kaya eto nga pinapakita ni VP Sara na pakikisimpatya sa nararamdaman at nararanasan ng ating mga kababayan ay pagpapakita na isa talaga siyang leader, no, na nararamdaman niya yung nasa ground, yung nararamdaman na galit ng ating mamamayang Pilipino. Kasi talagang mga kababayan, dito talaga sa politika, hindi mo talaga masasabi na meron ka talaga ditong tunay na magiging kaibigan, no. Napakahirap pong makatagpo ng tunay na kaibigan sa politika kasi maaaring sa ngayon ay kaibigan mo sila. At the end of the day, sila pala yung magiging mortal mong magiging kaaway o sila pala yung sisira sa iyong pagkatao kagaya po ng ginawa ngayon kay VP Sara Duterte. At itong pagpapakita niya na despite na siya po ay pinagtulungan, ano, inimpeach, kung ano-anong issue ang ibinato sa kanya. So imagine yung 125 million confidential fund na binabato sa kanya na ini-issue sa kanya sa kanyang watch, no? Samantalang itong bilyong halaga, mga kababayan, tahimik yung mga bumabati ko sa kanya. Kaya nakakapagtaka din, no? Kumbaga, kung ang mga taong itong bumabatikos sa mga corrupt official, bakit ngayon na bilyon ang pinag-uusapan ay tila tahimik sila? So, meron silang reservations, no? Kumbaga, ayaw nila ng korupsyon, pero depende kung kapartido ba nila yung gumawa. Parang ganun kasi yung lumalabas, no? So kung ayaw mo talaga ng korupsyon, dapat in general lahat ng korap ay talagang pababain, ano? Samantalang ito kasi si VP Sara, ito kasing kanyang mga paggamit ng mga confidential fund niya ay na clear na po ng COA, pero ini-insist pa rin po ng iilang mga individual na talagang itong 125 million ay binulsa din neto ni Inday Sara, no. So hanggang sa ngayon ay hindi pa rin napapatunayan 'yan, no, at talagang hearsay lang at kahit ano talagang gawin nilang pagpapabagsak dito kay Inday Sara Duterte ay tila mas lalong inaangat itong pangalan ng mga Duterte dahil nga po sa panggigipit nila. At alam naman po natin 'yan na wala na tayong narinig, no, dito sa administrasyon na 'to kundi puro blame sa nakaraang administrasyon. Kung ikaw ay talagang naglilingkod at nagtatrabaho ng maayos, 'di ba dapat focus ka sa present at hindi mo bini-blame yung nakaraang administrasyon. At kung sakali man na may mga pagkakamali, wala namang perfect, no? Talagang lahat naman ng presidenteng nagdaan ay may pagkakamali. So kung ikaw bago kang namumuno, ayusin mo na lang, no, at 'wag na yung puro sisi. Mahirap kasi yung ganito, yung kapagka nasasakote ka na, pinupukol mo yung ibang issue sa ibang tao upang ma-divert, no, yung problema at yung issue sa ibang tao. So, kung ikaw ay mahusay at matalinong namumuno, hindi mo i-entertain 'yan, 'di ba? Magpapatuloy ka sa mga proyekto na magpapaganda talaga at mag-iiwan ng tunay na legasiya sa mamamayang Pilipino at aayusin mo yung panunungkulan mo despite of everything na binabato sa'yo na masama. Ah, Magpapatuloy ka, hindi yung ganito, puro propaganda na lang ang naririnig natin, no? At lahat nga, sabi nga ni Saldico ay ginagamit nga daw po ang lahat ng makanarya ng pamahalaan upang siya ay patahimikin. So isa din to sa nakakatakot, mga kababayan, dahil risky din po yung buhay ngayon ni Saldico dahil nga po sa kanyang mga isiniwalat, no? Pero ang tanging kahilingan ko lang dito kay Mr. Saldico, no, na wag niya nang gawing telenovela itong kanyang pagsisiwalat. Dapat i-expose niya na lahat para isahan na lang, para maunawaan, no, ng mamamayang Pilipino. Wag niya nang i-part 1, part 2, part 3. Isang bagsakan na lang. Ilatag niya yung kanyang mga nalalaman at sabihin niya with the documents, proper documentation, at kung maaari ay ipanotaryo niya, no, upang itong kanyang mga sinasalaysay ay mas magkaroon ng bigat at paniwalaan talaga. So wag lang puro accusation, kahit na marami namang naniniwala at bukas na ang mata, ang isip sa nangyayari talaga dito sa ating bansa. Pero mas maganda pa rin talaga at mas credible kung ito ay talagang
manonotaryuhan at susumpaan mo talaga o mag-a-under oath ka, no, dito sa iyong sinasalaysay para mas maging matibay na ebidensya laban dun sa pinaparatangan mo. So again mga kababayan, ito po yung nangyaring kilos protesta, no, peaceful rally ng ating mga kapatid na INC dito po sa lungsod ng Maynila. At ito naman po yung naging pahayag ni VP Sara Duterte. Maraming salamat po mga kababayan.